isang sumpa ang maging masyadong mabuti. Habang nagliligtas ako ng buhay sa operating room, nilulustay nila ang aking pawis sa maruming kama ng pagtataksil. Baog ka, si Revina. Wala kang silbi. Ang malupit na sampal ng katotohanan. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging martir. Kung kaya kong magdugtong ng hininga, kaya ko ring putulin ang ugnayang lason sa aking pagkatao. Sino kaya ang unang hihingi ng tawad kapag bumalik na ang bagyo? Hayaan mo na ang baog na yun, ma. Kailangan lang natin ang pera niya para sa magiging anak namin ni Selmara. Konting tiis na lang, itatapon ko rin siya sa kalsada kung saan siya nanggaling. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi sa lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ang boses ni Miguelito ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang 10 taon naming pagsasama ay isa lamang maruming mantsa na kailangan niyang burahin. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, malapit sa pintuan ng aming sala. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang paper bag na naglalaman ng mga mamahaling gamot para sa aking huling IVF cycle. Kagagaling ko lang sa isang 12 oras na shift sa ospital. Pagod na pagod, ngunit may dalang pag-asa. Akala ko, ang balitang may tsansa pa kaming magkaanak ang magiging pinakamasayang regalo ko para sa aming anniversary. Ngunit ang pag-asang yon ay gumuho sa isang iglap. Tama ka, anak. Narinig ko ang boses ng aking biyenan, si Sagravia. May tunog ng kalantog ng mga alahas habang hinahaplos niya ang kamay ng isang babae. Masyado nang matanda si Revina. Tuyot na ang kanyang sinapupunan. Maswerte siya at pinatira natin siya sa bahay na ito sa kabila ng pagiging dukha ng pamilya niya. Pero ngayon, kailangan na nating unahin ang apo ko. Selmara, Hija, suot mo na itong kwintas. Sa iyo na ito. Sumikip ang aking dibdib. Ang kwintas na yon, ang tanging heirloom necklace ng mga De La Vega na ipinangako ni Sagravia sa akin noong araw ng kasal namin na ibibigay daw niya kapag nagkaapo na siya. 10 taon ko iyong hinintay. 10 taon akong nagpakabait, nagpakayuko, at nagtrabaho ng doble kayod bilang surgeon para mabayaran ang lahat ng utang at luho ng pamilyang ito. Thank you po, Mommy Sagravia. Sagot ng isang malambing at pamilyar na boses. Si Selmara, ang intern na tinuring kong parang kapatid. Ang babaeng tinulungan kong magsanay sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Miguelito at ang baby namin. Hindi ko po siya itutulad kay doktora na puro trabaho lang ang alam. Narinig ko ang mahinang tawa ni Miguelito. Isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon ay tila ba isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Nang hina ang aking mga tuhod. Naramdaman ko ang pagdaloy ng malalamig na pawis sa aking likuran. Ang paper bag na hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal na karpet. Ngunit sa loob ng aking ulo, ito ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong mundo ko. Ang mga bote ng gamot na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay gumulong. Tila ba mga basag na pangarap na wala ng silbi. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa loob ng sarili kong bahay ay biglang naging lason. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa loob at pagsasampalin silang tatlo. Ngunit ang aking katawan ay tila naging yelo. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang mabilis at masakit na tibok ng aking puso. Isang pusong bihasa sa pag-opera sa iba. Ngunit ngayon ay hindi ko man lang magawang pagalingin ang sarili kong sugat. Tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na salamin ng pasilyo. Sino ang babaeng ito? Ang magiting na doktor, si Revina de la Vega, ang tinitingalang surgeon, ay isa lamang palang hangal sa mata ng kanyang asawa. Isang baog na ginagatasan para sa pera. Tila bumalik sa aking gunita ang mukha ng aking ama bago siya pumanaw. Naalala ko ang mga luha niya
habang nagpapasalamat kay Sagravia dahil sa pagbabayad ng kanyang hospital bills noon. Serevina, huwag mong kakalimutan ang utang na loob natin sa kanila, ang bilin niya. Ang utang na loob na yon ang naging kadena ko. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang bawat pang-iinsulto ni Sagravia, ang bawat gabing hindi pag-uwi ni Miguelito, at ang bawat hapdi ng mga gamot na itinutusok ko sa aking sarili para lang magkaanak. Pero sapat na ang 10 taon ng pagbabayad. Serevina, nandyan ka ba? Ang boses ni Miguelito ay biglang lumapit. Narinig ko ang kanyang mga yabag papalapit sa pasilyo kung saan ako nakatayo. Mabilis kong pinahid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko pwedeng ipakita ang aking kahinaan ngayon. Hindi rito. Hindi sa harap nila. Dahan-dahan akong umatras patungo sa dilim, isinandal ang aking likod sa malamig na pader habang pinipigilan ang bawat hikbi na gustong kumawala. Nakita ko ang anino ni Miguelito na humaba sa sahig. Tumigil siya sa tapat ng pintuan, lumingon-lingon. Ngunit dahil sa dilim ay hindi niya ako napansin. Siguro guni-guni ko lang. Bulong niya sa sarili bago bumalik sa loob. Ma, ituloy natin ang plano. Bukas, kakausapin ko na ang bangko tungkol sa transfer ng savings ni Serevina. Sasabihin ko na lang na kailangan para sa bagong investment. Siguraduhin mo lang na hindi niya malalaman, Miguelito. Paalala ni Sagravia. Mahirap na kapag nagising ang matalinong doktora na yan. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila ba sumasakal sa akin. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nakapaglitas ng libu-libong buhay. Ang mga kamay na tinitingala sa loob ng operating room. Bakit hinayaan kong madumihan ang mga kamay na ito ng dumi ng kanilang pagkatao? Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang aking contacts. Huminto ang aking paningin sa isang pangalan. Attorney Santino. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Ang sakit na nararamdaman ko ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang tingin nila sa akin ay isang kasangkapan lamang na pwedeng itapon pagkatapos pakinabangan, nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang isang surgeon ay hindi lamang marunong magdugtong ng buhay. Marunong din kaming humawak ng scalpel para putulin ang anumang bahagi ng katawan na nagdudulot ng lason at kamatayan. Pinulot ko ang isa sa mga bote ng gamot na gumulong sa sahig. Tinitigan ko ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito na ang huling pagkakataon na iiyak ako dahil sa kanila. Kaya ko bang mabuhay sa gitna ng pagkawasak na ito? Kaya ko bang talikuran ng utang na loob na pumatay sa aking pagkatao sa loob ng 10 taon? Ang tanging sagot na naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang malamig na bulong ng aking konsensya. Tapos na ang pagtitiis, Serevina. Oras na para gumising. Ang sikat ng araw sa bintana ng aming kusina ay tila ba isang insulto sa bigat ng aking nararamdaman. Tuwing linggo, ang bahay na ito ay napupuno ng amoy ng masasarap na ulam, adobo, sinigang, at kare-kare. Ngunit para sa akin, ang bawat halimuyak ay tila ba amoy ng lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Serevina, ayusin mo ang pagkakalagay ng mga plato. Darating ang mga pinsan ng asawa mo. Kailangang maging perpekto ang lahat. Utos ni Sagravia habang maringal na nakaupo sa dulo ng mesa. Tila ba siya ang reyna ng bahay, na ako naman ang nagpundar. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang paghihiwa ng mga rekado. Kahit na ang bawat galaw ng aking kamay ay tila ba may kasamang panginginig. Kagabi, narinig ko ang lahat. Kagabi, namatay ang Serevina na handang magpaalipin. Ngunit kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging ang mabuting asawa hanggang sa mahanap ko ang tamang pagkakataon na bumawi. Dumating ang mga kamag-anak ni Miguelito. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ngunit sa gitna ng ingay, ang bawat salita ni Sagravia
ay tila ba isang latigo na humahampas sa akin. Naku, si Revina, itong si Mikilito, parang lalong gumagwapo. Sayang naman kung walang magmamana ng kanyang hitsura at katalinuhan. Sabi ng isang tiyahin habang nakatingin sa aking tiyan. Tumawa si Sagravia, isang tawang puno ng mapait na sarkasmo. Iyan nga ang problema natin, Mare. Minsan, ang ganda ng puno, pero ang lupa pala ay tuyot at hindi kayang magpatubo ng kahit anong binhi. Pero huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ay may paraan para punan ang mga pagkukulang. Naramdaman ko ang pagtitig ng lahat sa akin. Ang bawat mata ay tila ba nanunumbat. Tila ba ang aking pagiging baog ay isang krimen na dapat kong ikahiya. Gusto kong isigaw sa kanila na hindi ako ang may kulang, na ang kanilang minamahal na Mikilito ay may ibang pamilyang binubuo sa likod ko. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalagay ng kanin sa kanilang mga plato. Nang matapos ang pagkain, lumapit ako kay Sagravia para sa tradisyonal na pagmamano. Ito ang simbolo ng aking pagpapasailalim sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngunit nang aabutin ko na ang kanyang kamay, bigla akong tumigil. Pasensya na po, ma. Mahinahon kong sabi habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon. Madumi po ang kamay ko galing sa pag-aayos sa kusina. Baka mahawaan ko po kayo ng mikrobyo mula sa ospital. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Sagravia. Ang kanyang kilay ay tumaas at ang kanyang labi ay nanginig sa galit na pilit niyang itinatago sa harap ng mga bisita. Napakaselan mo naman yata ngayon, si Revina. O baka naman nakakalimutan mo na kung sino ang tumulong sa pamilya mo noon? Hinding-hindi ko po nakakalimutan, ma. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Kaya nga po hanggang ngayon ay nandito pa rin ako, di ba? Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Mikilito kasama si Selmara. Hi everyone! I invited Selmara, my best intern, para makisalo sa atin. Marami siyang naitutulong sa akin sa law firm kamakailan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang makita ko ang suot ni Selmara. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang heirloom necklace, ang kwintas na dapat ay sa akin. Suot niya ito nang walang kahiya-hiya sa loob ng bahay ko. Doktora, ang sarap naman po ng amoy ng luto niyo. Bati ni Selmara sa akin. Ang kanyang boses ay tila bapulot na may nakatagong lason. Sana po ay maturuan niyo rin akong maging ganitong klaseng asawa. Marami ka pang dapat matutunan, Selmara. Sagot ko habang nakatingin ng matalim sa kwintas niya. Lalo na ang tungkol sa mga bagay na hindi naman talaga sa'yo. Saglit na natahimik ang lahat. Mikilito ay biglang naging balisa at dinala ang usapan sa ibang bagay. Habang abala sila sa pagtatawanan, pasimple akong pumunta sa kwarto namin. Nakita ko ang coat ni Mikilito na nakasabit sa upuan. Alam kong may hinahanap ako. Mabilis kong kinapkapan ang mga bulsa nito hanggang sa makaramdam ako ng isang piraso ng papel. Isang resibo mula sa bangko. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ko ang halaga. 5 milyong piso ang inilipat mula sa aming joint savings account patungo sa isang hindi kilalang account kahapon lang. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Iyon ang perang pinaghirapan ko mula sa mga puyat at pagod sa operating room. Iyon ang perang inilaan ko para sa aming kinabukasan at ngayon ay unti-unti na nilang ninanakaw. Narinig ko ang mga yabag ni Mikilito papalapit sa kwarto. Mabilis kong itinago ang resibo sa loob ng aking bulsa at nagpanggap na nag-aayos ng gamit. Revina, bakit ka nandito? Hinahanap ka ni Mama sa baba, sabi niya, habang pilit nang umingiti. Ngunit napansin ko ang kakaibang panginginig ng kanyang kanang kamay habang inaayos niya ang kanyang buhok. Mikilito, may itatanong lang ako, sabi ko habang tinititigan siya. Masaya ka ba talaga sa buhay natin? Sandali siyang natigilan, tila ba nagulat sa aking tanong. Siyempre naman, Revina, bakit mo naman naitanong yan? Alam mo namang mahal kita.
Kahit na, kahit na mahirap ang sitwasyon natin dahil sa hindi natin pagkakaroon ng anak, gusto kong sumuka sa kanyang pagsisinungaling. Ang bawat salita niya ay tila ba isang lason na idinidiretso niya sa aking mga ugat. Sige na, bumaba na tayo. Pagpapatuloy niya. Hinihintay ka ni Mama, may pakiusap siya sa'yo. Pagbaba namin, si Sagravia ay may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Serevina, hiha, napag-usapan namin na kailangan nating mag-relax. Gusto kong pumunta sa Boracay, kasama ang buong pamilya, pati na rin si Selmara dahil malaki ang naitulong niya. Ikaw na ang bahala sa lahat ng gastos, ha? Isipin mo na lang na investment ito para sa katahimikan ng ating pamilya. Tiningnan ko silang lahat. Ang sakim na biyenan, ang mapagpanggap na asawa, at ang ahas na kabit. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Naghihintay na ako ay muling magpaalipin. Dahan-dahan akong ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Sige po, Ma. Ako ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko sa inyo ang bakasyong hindi nyo kailanman malilimutan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng resibo sa aking bulsa. Ang perang ninakaw nila ay babawiin ko, kasama ang dangal na tinangka nilang yurakan. Kinuha ko ang paboritong ulam ni Mikilito na kare-kare at dahan-dahan itong itapon sa basurahan sa labas ng bahay kung saan walang makakakita. Kung laso ng gusto nilang ipakain sa akin, sisiguraduhin kong sila ang unang masusuka sa sarili nilang kataksilan. Hindi nyo kilala ang kinalaban nyo. Hindi nyo kilala si Dr. Serevina de la Vega. Lumakad ako sa kahabaan ng pasilyo ng isang maringgal na gusali sa Makati. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay tila ba mabigat. Bawat tunog nito sa makinis na sahig ay nagpapaalala sa akin na hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Huminto ako sa tapat ng isang pinto na may nakasulat na gintong letra. Attorney Santino Galvez. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot siya ng salamin at may seryosong mukha. Ngunit sa sandaling makita niya ako, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Doktora Serevina, bati niya, habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang mesa. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Halos 3 taon na rin ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Si Santino ay kapatid ng isa sa aking mga pasyente noon na muntik nang mamatay sa operating table. Sa loob ng ilang buwang pag-aalaga ko sa kanyang kapatid, naging saksi siya sa aking pagod at dedikasyon. Palagi niyang sinasabi noon na kung kakailanganin ko man ng tulong na legal, hindi siya mag-aalinlangan. Kailangan ko ng tulong mo, Santino. Simula ko, ang aking boses ay bahagyang nanginig bilang kaibigan at bilang abogado. Naupo ako sa harap ng kanyang mesa. Ang aking mga kamay ay tila ba nawawalan ng lakas habang inilalabas ko ang mga dokumentong nakuha ko kagabi. Ang resibo ng bangko, ang mga litrato ng mga alahas na nawawala sa aking vault, at ang mga screenshot ng mga mensahe ni Mikilito na palihim kong nakunan ng litrato. Inayos ni Santino ang kanyang salamin at masinsinang binasa ang bawat papel. Habang binabasa niya ang mga ito, napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang paghigpit ng kanyang hawak sa mga dokumento. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay tila ba sumasakal sa akin. Serevina, alam mo ba ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay sistematikong pagnanakaw sa iyong mga ari-arian. Ang inilipat na 5 milyon ay simula pa lang. May mga pirma ka rito na tila ba nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng init sa aking mga mata. Ang kahihiyan na nararamdaman ko bilang isang doktora na tinitingala ng marami ngunit nagawang lokohin ng sariling asawa, ay tila ba isang mabigat na pasanin. Yumuko ako at itinakip ang aking mga kamay sa aking mukha.
Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, Santino. Bulong ko. Ang aking pamilya, ang utang na loob ko sa kanila, iyon ang humahadlang sa akin. Hindi nagsalita si Santino. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa isang maliit na cabinet sa gilid. Kinuha niya ang aking tasa ng kape na kanina pa lumamig sa ibabaw ng mesa. Inilapag niya ang isang bagong tasa ng mainit na chamomile tea sa harap ko. Walang salita, walang ingay, sapat na ang init na lumalabas mula sa tasa para maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ang kanyang kilos ay tila ba isang tahimik na pangako ng proteksyon. Huwag kang uminom ng kape, doktora. Kailangan mong kumalma. Sabi niya sa mahinahong tono. Huwag kang umiyak ngayon. Itabi mo ang mga luha mo para sa araw na mananalo tayo. At mananalo tayo. Pangako ko sa iyo yan. Uminom ako ng tsaa. Naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking lalamunan hanggang sa aking dibdib. Sa gitna ng bagyong kinakaharap ko, si Santino ang nagsilbing munting silungan. Bumalik siya sa kanyang computer at nagsimulang mag-type ng mabilis. Tinitingnan ko ang iba mo pang mga records, Serevina. Dahil asawa mo si Miguelito at may mga blangkong pirma ka na naibigay sa kanya noon, marami siyang nagawang galaw na hindi mo namamalayan. Biglang tumigil ang mga daliri ni Santino sa keyboard. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at awa. Bakit, Santino? Anong nakita mo? Tanong ko. Muling bumalik ang kaba sa aking dibdib. Ang klinika mo, Serevina, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila ba galing sa isang malalim na hukay. Ang medical clinic na ipinundar mo. Ang lugar na sinasabi mong pangarap mo mula pa noong bata ka. Napatayo ako sa takot. Anong nangyari sa klinika ko? Nakasanla na ito, Serevina. Gamit ang pekeng dokumento at ang iyong pirma. Isinangla ni Miguelito ang klinika mo para sa isang malaking loan. At ang masaklap pa rito, ang kolateral na ito ay mapupunta sa isang kumpanya na pag-aari pala ng isang dami na ang totoong may-ari ay si Sagravia. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Ang klinika na yon, ang bawat pader, ang bawat kagamitan, ang bawat buhay na nailigtas ko doon ay bunga ng aking dugo, pawis at mga sakripisyo. At ngayon, sa isang iglap, kinuha na rin nila ito sa akin. Dahan-dahang pumatak ang isang mainit na luha mula sa aking mata, diretso sa ibabaw ng kontrata ng pagsangla na naka-flash sa screen ni Santino. Ang tila ba walang katapusang kasakiman ng pamilya De La Vega ay wala ng hangganan. Tulungan mo ako, Santino, sabi ko, habang pinapahid ang luha ng may bagong uri ng galit. Gusto ko silang pabagsakin. Gusto kong bawiin ang lahat ng sakin. Gagawin natin yan, Serevina, sagot ni Santino, habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang pen. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, hayaan mong isipin nila na wala kang alam. Hayaan mong isipin nila na panalo sila. Tumalikod ako para umalis, ngunit bago ko mabuksan ng pinto, napansin ko ang isang bagay sa bahagyang nakabukas na drawer ni Santino. Isang luma at kupas na hospital ID card. Nanliit ang aking mga mata nang makita ko ang litrato roon. Akin ang ID na yon. Isang ID na nawala ko 7 taon na ang nakalilipas. Bakit ito nasa kanya? Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin sa loob ng ospital ang nagsisilbing mundo ko sa loob ng maraming taon. Dito, ako ang masusunod. Dito, ang bawat hiwa ng aking scalpel ay may layunin. Ngunit ngayon, habang suot ko ang aking puting coat, nararamdaman ko ang bigat na tila ba ang bawat hibla ng tela ay gawa sa bakal. Doktora Serevina, may pasyente po kayong nag-request ng urgent consultation. Intern po natin siya, si Selmara. Anunsyo ng aking nurse na si Soriel. Humigpit ang hawak ko sa aking clipboard. Tumingin ako kay Soriel, ang tanging kaibigan ko sa ospital na nakakaalam ng kaunting bigat ng aking pinagdadaanan. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata.
Ngunit tumangulang ako. Papasukin mo siya, sabi ko sa malamig na tono. Pumasok si Selmara ng may dahan-dahang hakbang, tila ba isang inosenteng tupa na naliligaw. Ngunit sa kanyang liig, nakita ko ang bahagyang bakas ng kwintas na itinatago niya sa ilalim ng kanyang blouse. Ang kwintas na ninakaw nila sa akin. Doktora, pasensya na po kung naabala ko kayo. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Nahihilo po ako at parang laging pagod, simula niya, habang nakaupo sa harap ko nang may mapaglarong ngiti. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang marinig mula sa akin ang kumpirmasyon ng kanyang pagbubuntis. Gusto niyang saktan ako sa loob ng sarili kong opisina. Humiga ka rito, Selmara. Titingnan natin. Sabi ko, habang isinusuot ang aking gloves. Dahan-dahan kong inilagay ang malamig na gel sa kanyang tiyan para sa ultrasound. Nararamdaman ko ang panginginig ng sarili kong mga daliri, ngunit pinilit kong maging matatag. Bilang surgeon, ang aking kamay ay dapat na hindi natitinag. Ngunit sa sandaling tumama ang transducer sa kanyang balat, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puso. Sa screen, nakita ko ang isang maliit na tuldok, ang tibok ng puso ng isang bagong buhay. Ang buhay na ipinagkait sa akin sa loob ng 10 taon, ngayon ay nasa harap ko. Dala ng babaeng sumisira sa aking pamilya. Ang galing naman po, no? Bulong ni Selmara habang nakatitig din sa screen. Sana po, maging kasing talino at kasing galing niyo ang baby na ito, doktora. Sabi po kasi ng tatay niya, kailangan daw ng tagapagmana ng pamilya nila. Hindi ako kumibo. Pinagpatuloy ko ang pag-scan. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang medical records sa aking computer monitor. Nakita ko ang emergency contact na nakasulat, Miguelito de la Vega. Katabi nito ay ang salitang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatalikod ako sa kanya. Ang kanilang kapangahasan ay wala ng limitasyon. Ayos lang ang lahat, Selmara. Normal ang tibok ng puso ng bata. Sabi ko habang nililinis ang kanyang tiyan. Siguraduhin mo lang na handa ka sa mga responsibilidad na darating. Dahil ang buhay ay hindi laging madali, lalo na kung ang pundasyon nito ay galing sa kasinungalingan. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguelito. May dala siyang isang malaking bouquet ng mga rosas. Serevina, honey, akala ko ay hindi pa tapos ang shift mo. Dinalan kita ng paborito mong bulaklak. Masayang bati niya. Ngunit nang makita niya si Selmara na bumabangon mula sa kama, sandali siyang napatigil. Oh, Selmara, nandito ka pala. Isinugod mo ba ang sarili mo rito? Ang bilis ng pagpapalit ng kanyang mukha mula sa pagiging mapagmahal na asawa patungo sa isang mapagkunwaring concerned na mentor ay tila ba isang premyadong aktor sa telebisyon. Opo, attorney. Medyo nahilo lang po ako. Mabuti na lang at napakabait ni Doktora Serevina. Sagot ni Selmara nang may malambing na tingin kay Miguelito. Iniabot ni Miguelito ang mga bulaklak sa akin. Kinuha ko ito, ngunit sa sandaling magkadikit ang aming mga balat, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na humahawak sa mga bulaklak ay may bahagyang panginginig. Isang panginginig na hindi normal para sa isang lalaking nasa kanyang edad. Hindi ito dahil sa kaba. Ito ay isang tremor na tila ba galing sa loob ng kanyang mga nerve. Tiningnan ko siya ng masinsinan. Miguelito, ayos ka lang ba? Bakit nanginginig ang kamay mo? Bigla niyang binawi ang kanyang kamay at itinago ito sa bulsa ng kanyang coat. Ah, wala ito, honey. Siguro ay dahil lang sa sobrang kape at puyat sa law firm. Marami lang talagang trabaho. Tumango ako. Ngunit sa loob ng aking isipan, nagsimulang gumana ang aking kaalaman bilang doktor. Ang tremor na yon, ang bahagyang pagbagsak ng kanyang balikat, may mali. Ngunit bago ko pa ito mapag-isipan ng malalim, tumunog ang aking laptop sa mesa. Isang notification mula sa aking bank app. Dahil sa tulong ni Santino, naikabit namin ang isang tracker sa lahat ng accounts ko.
Binuksan ko ang screen habang nag-uusap sina Mikilito at Selmara sa gilid. Ang aking mga mata ay nanliit. Isang malaking halaga, 2 milyong piso, ang kasalukuyang inililipat palabas ng aking personal business account sa mismong sandaling ito. Ang aking puso ay tila ba gustong sumabog sa galit. Habang binibigyan niya ako ng mga rosas, dahan-dahan niyang inuubos ang aking pinaghirapan para sa kinabukasan nila ng kanyang kabit. Tumingin ako kay Mikilito. Ang kanyang ngiti ay tila ba isang maskara ng isang demonyo. Si Revina, may problema ba? Tanong niya nang mapansin ang aking pananahimik. Wala, Mikilito, sagot ko habang dahan-dahang inilalagay ang mga rosas sa loob ng basurahan sa gilid ng aking mesa. Masyado lang talagang matapang ang amoy ng mga bulaklak na ito. Nakakahilo. Ang ballroom ng Grand Heritage Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na puting liryo at gold accents. Isang marangyang selebrasyon para sa ika-60 kaarawan ni Sagrario de la Vega. Ang lahat ng karangyaan na nakikita ng mga mata ng mga panauhin ay binayaran ng aking mga kamay mula sa mga pag-oopera hanggang sa mga gabing walang tulog sa ospital. Ngunit sa gabing ito, ako ay tila isang estranghero sa sarili kong handog. Suot ko ang isang kulay hating gabing asul na gown na gawa sa seda. Simple lamang ito kumpara sa suot ni Sagravia na punong-puno ng beads at sequins, ngunit ang bawat tahi nito ay sumisimbolo sa aking bagong natagpuang dignidad. Habang naglalakad ako sa gitna ng bulwagan, nararamdaman ko ang mga mapanuring tingin ng mga alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat bulong ay tila ba isang hangin na nagdadala ng mga salitang baog, kawawang asawa, at mapalad na manugang. Si Revina, Hija, halika rito. Tawag ni Sagravia sa akin habang nasa gitna siya ng kanyang mga kumare. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at mapanghusga. Ipinagmamalaki ko sa kanila kung gaano kakasipag sa ospital. Sabi ko nga, kahit wala kang anak na maipapakita, kahit papaano ay may pera ka namang naiaambag sa pamilya. Isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting tila ba isang maskara. Salamat po, Ma. Masaya ako at nagustuhan niyo ang party na ito. Inubos ko talaga ang lahat ng aking savings para masiguradong magiging espesyal ang gabing ito para sa inyo. Sa tabi ni Sagravia ay nakatayo si Selmara. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila ba sumisigaw ng atensyon. At doon, sa gitna ng kanyang dibdib, ay nagniningning ang heirloom necklace na ninakaw sa akin. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan. Isang tahimik na pagyayabang na hindi ko pwedeng palampasin. Good evening, Doktora. Bati ni Selmara. Ang boses ay tila ba isang munting huni ng ibon na may nakatagong kagat. Ang ganda niyo po ngayong gabi. Parang wala kayong pinagdadaanan. Salamat, Selmara. Ang kagandahan ay hindi lamang sa labas nakikita, kundi sa kung paano mo kayang itago ang mga baho ng iyong pagkatao. Sagot ko ng may malamig na boses. Biglang dumating si Mikilito. Suot ang kanyang mamahaling tuksedo. Ngunit sa kabila ng kanyang kisig, napansin ko ang pamumutla ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang kanang kamay na pilit niyang itinatago sa loob ng kanyang bulsa. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi. Isang halik na tila ba amoy ng pagtataksil. Honey, ang daming tao. Isang tagumpay ang party na ito. Bulong niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa entrance ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Attorney Santino Galvez ay pumasok sa bulwagan, matikas sa kanyang itim na suit. Ang kanyang presensya ay tila ba nagdala ng isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng mainit na kompetisyon ng karangyaan. Hindi ko siya inimbitahan bilang +1, kundi bilang aking legal na tagapagtanggol
na magmamasid sa bawat galaw ng mga De La Vega. Mikilito, nakarating pala ang dati mong kaklase, sabi ko habang tinatanaw si Santino. Nagkatitigan ng dalawang lalaki. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila ba isang kuryenteng gumagapang sa sahig. Alam ni Mikilito na si Santino ay isang tapat na abogado, samantalang siya ay isang anino na lamang ng kanyang dating dangal. Si Revina, kailangan nating mag-usap. Sandali lang. Hila sa akin ni Mikilito, patungo sa isang mas tahimik na sulok ng ballroom, malapit sa mga dambuhalang kurtina. Anong problema, Mikilito? Birthday ng mama mo, dapat ay nagpapakasaya ka. Sabi ko, habang tinititigan ang kanyang nanginginig na kamay. Kailangan ko ng pirma mo rito, anya, habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ay para sa isang bagong investment sa De La Vega Foundation. Sabi ng bank manager, kailangan ng approval ng asawa dahil joint account ang pagkukunan ng pondo. Konting investment lang ito para sa kinabukasan natin. Tiningnan ko ang dokumento. Isang blank deed of sale at isang transfer of funds authorization. Kung pipirmahan ko ito, tuluyan nang mawawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit bago ako sumagot, naalala ko ang bilin ni Santino. Hayaan mong isipin nilang panalo sila. Gamitin mo ang pirma na itinuro ko sa iyo. Kinuha ko ang ballpen mula sa kanyang kamay. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Pinirmahan ko ang papel gamit ang isang estilo na mukhang aking pirma, ngunit may isang maliit na detalye, isang loop sa dulo na magpapawalang bisa sa dokumentong ito sa oras na iharap ito sa korte. Salamat, honey. Alam ko namang maaasahan kita, sabi ni Mikilito, habang mabilis na itinatago ang papel sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman. Hindi niya alam na ang pirma na yon ang magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Bumalik kami sa gitna ng ballroom para sa grand toast. Itinaas ni Sagravia ang kanyang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Sa aking kaarawan, gusto kong magpasalamat sa aking anak na si Mikilito na siyang tunay na haligi ng pamilyang ito at sa ating bagong biyaya na darating, sabi ni Sagravia habang nakatingin ng makahulugan kay Selmara. Para sa kinabukasan ng mga De La Vega, nagpalakpakan ang lahat. Uminom sila ng wine, tawa sila ng tawa. Tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit ang manager ng hotel kay Mikilito. Ang mukha ng manager ay balisa at seryoso. Attorney De La Vega, maaari po ba tayong mag-usap sa gilid? Bulong ng manager. Ngunit narinig ko ito dahil malapit lang ako. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mikilito habang pilit na tumatawa sa harap ng kanyang mga bisita. Sir, tungkol po ito sa inyong payment. Ang lahat po ng credit cards ninyo ay na-decline at ang cheque na ibinigay ninyo para sa venue at catering ay nag-bounce. Sabi po ng bangko, ang lahat ng accounts nyo ay naka-freeze dahil sa isang pending legal investigation. Natahimik ang paligid ni Mikilito. Ang kanyang hawak na baso ng wine ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ba isang hudyat ng katapusan. Ang lahat ng mata sa ballroom ay lumingon sa kanya. Ang marangyang pista ay biglang nabalot ng isang nakakabibing katahimikan. Tumingin ako kay Santino na nasa di kalayuan. Tumango siya ng bahagya. Ang bagyo ay dumating na. Ang kaninang puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na pilak ay biglang napalitan ng isang nakakabibing katahimikan. Ang marangyang ballroom ng Grand Heritage Hotel ay tila ba naging isang malawak na sementeryo sa isang iglap. Nakahandusay si Mikilito sa makintab na sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier. Ang mga panauhin na kanina ay abala sa pagpuri sa yaman ng mga De La Vega ay isa-isang napaatras. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng takot at pagtataka. Mikilito, ang anak ko!
Tumawag kayo ng ambulansya. Ang matinis na hiyaw ni Sagravia ay bumasag sa katahimikan. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang balikat ni Miguelito. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Nanatili akong nakatayo sa aking kinatatayuan. Ilang metro ang layo sa kanila. Wala akong naramdamang takot. Wala rin akong naramdamang pagmamadali na iligtas siya, kahit na ako ay isang doktor. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa aking puso. Ang bawat panginginig ng katawan ni Miguelito ay tila ba isang pagbabayad sa bawat gabing ginugol ko sa pag-iyak habang siya ay nasa piling ng iba. Si Revina! Ano pang tinitingnan mo riyan? Sigaw ni Sagravia sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Doktor ka, di ba? Gawin mo ang trabaho mo. Tulungan mo ang asawa mo. Dahan-dahan akong lumapit, ngunit hindi para gamutin si Miguelito. Huminto ako sa tapat nila at tiningnan ang aking biyenan nang may matuwid na tindig. Ang trabaho ko bilang doktor ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa buhay, ma. Pero bilang asawa, tapos na ang tungkulin ko rito. Mula sa aking maliit na clutch bag, inilabas ko ang isang puting envelope. Hindi ito gamot. Hindi rin ito reseta. Inihulog ko ito sa harap ni Sagravia, sa tabi ng nanginginig na kamay ni Miguelito. Ano ito? Tanong ni Sagravia. Ang boses ay nanginginig. Annulment papers, ma. At kasama na rin diyan ang mga ebidensya ng pagnanakaw nyo sa aking mga accounts at ang iligal na pagsasangla nyo sa klinika ko. Diretsahan kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matalim, sapat para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Naka-freeze na ang lahat ng accounts na ginagamit nyo. Ang hotel na ito, ang catering, at maging ang mga alahas na suot nyo ngayon, wala na kayong pambayad sa lahat ng yan. Biglang tumayo si Sagravia. Kinalimutan sandali ang anak na nakahandusay. Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa tatay mo noong mamatay siya sa hirap? Kami ang nagbayad ng lahat. Kung hindi dahil sa amin, namulubi na kayo sa kalsada. Ito ang huling baraha na lagi nilang ginagamit laban sa akin. Ang utang na loob. Isang tanikala na sumakal sa akin sa loob ng 10 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa envelope. Isang tseke na may malaking halaga. Ito ang halaga ng lahat ng ginastos nyo sa tatay ko noon, kasama na ang interes para sa 10 taon ng pagtitiis ko sa pamilyang ito. Bayad na ako sa inyo sa Gravia. Wala na akong utang na kahit isang kusing. Mula sa sandaling ito, hindi mo na ako pag-aari. Lumingon ako kay Silmara na nakatayo sa likuran, namumutla at tila ba gustong maglaho. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. At ikaw, Silmara, tawag ko sa kanya, ang batang dinadala mo, sana ay hindi mamana ang kasakiman ng ama niya. Dahil sa oras na matapos ang gabing ito, wala nang matitira sa mga De La Vega, kundi ang pangalang puno ng kahihiyan. Sa gitna ng tensyon, muling dumaing si Miguelito. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig. Tila ba may gustong sabihin sa akin, ngunit tanging mga ungol lamang ang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Nakita ko ang pag-agos ng laway mula sa gilid ng kanyang labi. Isang malungkot na imahe ng isang lalaking dati ay napakayabang. Sere, Vina, sa wakas ay naisatinig niya, isang mahinang bulong na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tiningnan ko si Santino na ngayon ay nasa tabi ko na. Handang protektahan ako kung sakaling magwala si Sagravia. Ang presensya ni Santino ay tila ba isang pader na hindi kayang tibagin. Santino, tapos na tayo rito. Sabi ko ng may kapayapaan. Ang puting pader ng ospital ay tila ba naglalabas ng isang nakakabibing lamig.
Habang nakaupo ako sa loob ng investigation room, nararamdaman ko ang mga matatalim na tingin ng dalawang pulis na nasa harap ko. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang hysterical na boses ni Sagravia na pilit na isinisigaw ang aking pangalan. Tinatawag akong isang mamamatay tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, nanatiling kalmado ang aking puso. Bilang isang surgeon, alam ko ang pagkakaiba ng epekto ng lason sa epekto ng pagguho ng sariling katawan. Doktora Serevina, ayon sa paunang report, may nakitang kakaibang kemikal sa dugo ni Attorney Miguelito. At dahil kayo ang huling nakasama niya, bago siya mawala ng malay, kailangan naming ituring na suspect kayo. Sabi ng isang pulis, ang boses ay puno ng pagduda. Hindi ako kumibo. Tumingin ako kay Santino na nakatayo sa aking tabi. Hinawakan niya ng bahagya ang aking balikat. Isang tahimik na senyas na narito siya para protektahan ako. Officer, bago niyo ituloy ang inyong akusasyon, mungkahi ko na basahin niyo muna ang pinal na medical report mula sa toxicology at neurology department. Mahinahong sabi ni Santino. Ang kemikal na nakita niyo ay hindi lason. Ito ay isang uri ng mataas na dosis ng supplement na iniinom ni Miguelito para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. At ang nangyari sa kanya ay hindi dahil sa panlalason, kundi isang acute crisis ng isang sakit na matagal na niyang itinatago. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang head of neurology, si Dr. Aris, na isa ring iginagalang kong kasamahan. Ang kanyang mukha ay seryoso habang bitbit ang isang folder. Tiningnan niya ako ng may halong awa bago hinarap ang mga pulis. Malinis si Doktora Serevina. Ang nangyari kay Attorney Miguelito ay hindi dulot ng anumang panlabas na lason. Ang kanyang pagsusuri ay nagpapakita na siya ay mayroong amyotrophic lateral sclerosis o ALS sa isang advanced stage. Paliwanag ni Dr. Aris. Ang kanyang mga nerves ay dahan-dahang namamatay. Ang seizure at pagbagsak niya kanina ay dahil sa pagkapagod ng kanyang nervous system at sa maling gamot na iniinom niya para lang magmukhang normal sa harap ng maraming tao. Naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga na kumawala sa aking dibdib. Karma, isang salitang madalas nating marinig, ngunit madalang nating makitang kumikilos ng ganito kabilis. Ang lalaking gustong tumakbo palayo sa kanyang mga responsibilidad, ang lalaking gustong iwanan ako dahil sa aking kawalan ng silbi, ay ngayon ay hindi na kailanman makakatakbo gamit ang sarili niyang mga binti. Paglabas namin ng investigation room, agad kaming sinalubong ni Sagravia. Ang kanyang mukha ay tila ba tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang marangyang gown ay gusot na at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Serevina, sabi ng doktor, wala na raw lunas ang sakit ni Miguelito. Hindi maaari ito. Sigaw niya habang sinusubukan akong hawakan sa braso. Ikaw ang pinakamagaling na doktor dito. Gawin mo ang paraan. Operahan mo siya. Iligtas mo ang anak ko. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking suot na coat. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang mababakas na galit, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Ma, ako ay isang heart surgeon. Kaya kong ayusin ang mga baradong ugat, pero hindi ko kayang ayusin ang isang kaluluwang nabulok na sa loob ng maraming taon. Sabi ko sa isang malamig na tono. Ang ALS ay walang operasyon. Ang tanging magagawa niyo na lang ngayon ay panoorin kung paano siya dahan-dahang mawawalan ng kakayahang kumilos, magsalita, at huminga ng mag-isa. Iyan ang realidad na kailangan niyong harapin. Sa di kalayuan, nakita ko si Selmara. Nakatayo siya malapit sa pintuan ng Intensive Care Unit, ICU. Nakatitig sa loob kung saan nakahiga ang isang walang malay at nakatubong Miguelito. Ngunit sa halip na luha ng pag-ibig, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding takot. Hindi takot para sa buhay ni Miguelito, kundi takot para sa kanyang sariling kinabukasan. Lumapit ako sa kanya. Selmara ay napatalon ng bahagya
nang maramdaman ang aking presensya. Ngayong alam mo na ang totoo, Selmara, handa ka na bang maging nurse niya habang buhay? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay tila ba isang mahinang bulong na puno ng pait. Wala na siyang pera. Naka-freeze ang lahat ng accounts niya. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang sakit at ang responsibilidad na kailangan mong pasanin dahil sa batang yan sa sinapupunan mo. Hindi nakapagsalita si Selmara. Ang kanyang mga labi ay nanginig at dahan-dahan niyang iniwas ang kanyang tingin sa akin. Alam ko ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang isang babaeng pumasok sa isang relasyon dahil sa pera at luho ay hinding-hindi mananatili sa oras na ang tanging maiibigay na lamang sa kanya ay paghihirap. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Miguelito sa loob ng ECU para sa isang huling pagkakataon. Tinitigan ko ang kanyang maputlang mukha. Isang automatikong gawin ng isang asawa ang dahan-dahang lumabas sa aking mga kamay. Iniayos ko ang pagkakatupi ng kanyang kumot sa kanyang paanan upang hindi siya lamigin. Ito ay isang maliit na kilos ng pag-aalaga na ginagawa ko sa loob ng 10 taon gabi-gabi. Ngunit pagkatapos kong itupi ang kumot, dahan-dahan kong binitawan ng tela. Hinayaan ko ang aking mga kamay na malaglag sa aking tabi. Ang ugnayan ay tuluyan ng naputol. Ang aking tungkulin bilang asawa ay formal nang nagwakas sa simpleng pagtupi na yon ng kumot. Goodbye, Miguelito. Bulong ko bago ako tumalikod at hindi na muling lumingon. Naglakad ako palabas ng ospital kasama si Santino. Ang hangin sa labas ay sariwa. Tila ba dahan-dahang inaalis ang amoy ng gamot at kamatayan sa aking balat. Serevina, kailangan mong magpahinga, sabi ni Santino habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Hayaan mo munang ang batas at ang tadhana ang kumilos para sa iyo. Tumango ako. Isinandal ang aking ulo sa upuan ng sasakyan. Ngunit bago pa man kami makaalis, nakita ko ang loob ng mansyon ng mga De La Vega ay tila ba nabalot ng isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng masiglang tawanan. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang mahina at hirap na paghinga ni Miguelito habang nakahiga siya sa kanyang kama sa master bedroom. Isang silid na dati ay puno ng kanyang kayabangan, ngunit ngayon ay tila ba naging isang selda ng kanyang sariling katawan. Tawagan na mo si Selmara. Hirap na bulong ni Miguelito. Ang kanyang dila ay tila ba naging makapal at ang bawat salita ay nangangailangan ng matinding enerhiya. Bakit? Hindi siya sumasagot? Si Sagravia na nakaupo sa gilid ng kama ay hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa dambuhalang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang kombinasyon. Sa isip ni Sagravia, ito na lamang ang tanging paraan. Dahil naka-freeze ang lahat ng bank accounts dahil sa kaso ni Serevina, kailangan niyang isanla ang heirloom necklace at ang iba pang mga alahas upang pambayad sa mga naglalakihang bills sa ospital at sa mga gamot ni Miguelito. Ngunit nang bumukas ang pinto ng vault, isang malakas na singhap ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang vault ay walang laman, malinis. Tila ba kailanman ay hindi ito naglaman ng mga ginto at brilyante. Maging ang itim na velvet box na naglalaman ng kwintas na pamana ay wala na rin. Ang tanging natira ay ang isang piraso ng papel na may bakas ng pabango, ang pamilyar na amoy ni Selmara. Magnanakaw! Ang linta na yon, ninakawan tayo. Ang hiyaw ni Sagravia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy. Lahat ng alahas ko, ang kwintas ng pamilya, tinangay niya ang lahat. Narinig ni Miguelito ang sigaw ng kanyang ina.
Ang kanyang puso ay tila ba pinipiga sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya gustong maniwala. Sa kanyang isipan, si Selmara ang kanyang anghel, ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong buhay at ng pag-asang magkaroon ng anak. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone sa side table. Ang kanyang nanginginig na kamay ay tila ba may sariling isip. Nakita niya ang isang bagong voice message mula kay Selmara. Sa kabila ng hirap, pinindot niya ang play. Mikilito, kung naririnig mo ito, malamang ay alam niyo na ang totoo. Ang boses ni Selmara ay hindi na malambing. Ito ay malamig, puno ng sarkasmo at kawalan ng pakialam. Huwag na tayong maglokohan. Akala mo ba ay, mahal talaga kita? Pumasok ako sa buhay niyo dahil akala ko ay marami kayong pera. Pero anong nakuha ko? Isang pamilyang puno ng utang, isang biyenang masama ang ugali, at isang lalaking magiging lumpo na pala. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Mikilito. Ang bawat salita ay tila ba isang lason na direktang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bata pa ako, Mikilito. Maganda ako at may kinabukasan pa. Hindi ko sasayangin ang buhay ko para maging nurse ng isang lalaking hindi na makagalaw at wala ng pera. Tungkol naman sa baby, huwag kang mag-alala. May ibang lalaking handang maging tatay niya. Salamat na lang sa mga alahas ng nanay mo. Sapat na ito para sa pagsisimula ko sa ibang bansa. Huwag niyo na akong hahanapin. Goodbye? Natapos ang mensahe. Ang katahimikan sa silid ay tila ba sumasakal kay Mikilito. Ang kanyang cellphone ay nalaglag mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Tumingin siya sa itaas, sa kisame ng silid na dati ay saksi sa kanilang mga lihim na pagtataksil kay Serevina. Dahan-dahan niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Naalala niya si Serevina, ang babaeng nanatili sa tabi niya sa loob ng 10 taon kahit walang anak. Ang babaeng nagbayad ng kanyang mga utang nang hindi nagrereklamo. Ang babaeng dumanas ng lahat ng pang-iinsulto ng kanyang ina, ngunit nanatiling tapat. Sa kanyang pangungulila at pagsisisi, pilit niyang tiningnan ang wallpaper ng kanyang cellphone. Isang lumang litrato nila ni Serevina noong unang taon ng kanilang kasal. Nakangiti sila roon, puno ng pag-asa. Napagtanto niya na sa paghahanap niya ng pansamantalang saya sa piling ng isang linta, itinapon niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Umiyak si Mikilito, isang iyak na walang tunog dahil ang kanyang mga vocal cords ay dahan-dahan na ring pinapatay ng ALS. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang unan habang ang kanyang katawan ay tila ba nagiging isang matigas na bato. Sa side mirror, ang isang anino na mabilis na lumabas mula sa side entrance ng ospital. Ang loob ng mansyon ng mga De La Vega ay tila ba nabalot ng isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng masiglang tawanan. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang mahina at hirap na paghinga ni Mikilito habang nakahiga siya sa kanyang kama sa master bedroom. Isang silid na dati ay puno ng kanyang kayabangan, ngunit ngayon ay tila ba naging isang selda ng kanyang sariling katawan. Tawagan mo si Selmara. Hirap na bulong ni Mikilito. Ang kanyang dila ay tila ba naging makapal at ang bawat salita ay nangangailangan ng matinding enerhiya. Bakit hindi? Siya sumasagot. Si Sagravia na nakaupo sa gilid ng kama ay hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa dambuhalang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang kombinasyon. Sa isip ni Sagravia, ito na lamang ang tanging paraan. Dahil naka-freeze ang lahat ng bank accounts dahil sa kaso ni Serevina, kailangan niyang isanla ang heirloom necklace at ang iba pang mga alahas upang pambayad sa mga naglalakihang bills sa ospital at sa mga gamot ni Mikilito.
Ngunit nang bumukas ang pinto ng vault, isang malakas na singhap ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang vault ay walang laman. Malinis. Tila ba kailanman ay hindi ito naglaman ng mga ginto at brilyante. Maging ang itim na velvet box na naglalaman ng kwintas na pamana ay wala na rin. Ang tanging natira ay ang isang piraso ng papel na may bakas ng pabango. Ang pamilyar na amoy ni Selmara. Magnanakaw! Ang linta na yon! Ninakawan tayo! Ang hiyaw ni Sagravia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy. Lahat ng alahas ko, ang kwintas ng pamilya. Tinangay niya ang lahat. Narinig ni Miguelito ang sigaw ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila ba pinipiga sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya gustong maniwala. Sa kanyang isipan, si Selmara ang kanyang anghel, ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong buhay at ng pag-asang magkaroon ng anak. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone sa side table. Ang kanyang nanginginig na kamay ay tila ba may sariling isip. Nakita niya ang isang bagong voice message mula kay Selmara. Sa kabila ng hirap, pinindot niya ang play. Miguelito, kung naririnig mo ito, malamang ay alam niyo na ang totoo. Ang boses ni Selmara ay hindi na malambing. Ito ay malamig, puno ng sarkasmo at kawalan ng pakialam. Huwag na tayong maglokohan. Akala mo ba ay mahal talaga kita? Pumasok ako sa buhay niyo dahil akala ko ay marami kayong pera. Pero anong nakuha ko? Isang pamilyang puno ng utang, isang biyenang masama ang ugali, at isang lalaking magiging lumpo na pala. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Miguelito. Ang bawat salita ay tila ba isang lason na direktang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bata pa ako, Miguelito. Maganda ako at may kinabukasan pa. Hindi ko sasayangin ang buhay ko para maging nurse ng isang lalaking hindi na makagalaw at wala ng pera. Tungkol naman sa baby, huwag kang mag-alala. May ibang lalaking handang maging tatay niya. Salamat na lang sa mga alahas ng nanay mo. Sapat na ito para sa pagsisimula ko sa ibang bansa. Huwag niyo na akong hahanapin. Goodbye. Natapos ang mensahe. Ang katahimikan sa silid ay tila ba sumasakal kay Miguelito. Ang kanyang cellphone ay nalaglag mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Tumingin siya sa itaas, sa kisame ng silid na dati ay saksi sa kanilang mga lihim na pagtataksil kay Serevina. Dahan-dahan niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Naalala niya si Serevina, ang babaeng nanatili sa tabi niya sa loob ng 10 taon kahit walang anak. Ang babaeng nagbayad ng kanyang mga utang nang hindi nagrereklamo. Ang babaeng dumanas ng lahat ng pang-iinsulto ng kanyang ina ngunit nanatiling tapat. Sa kanyang pangungulila at pagsisisi, pilit niyang tiningnan ng wallpaper ng kanyang cellphone, isang lumang litrato nila ni Serevina noong unang taon ng kanilang kasal. Nakangiti sila roon, puno ng pag-asa. Napagtanto niya na, sa paghahanap niya ng pansamantalang saya sa piling ng isang linta, itinapon niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Umiyak si Miguelito, isang iyak na walang tunog dahil ang kanyang mga vocal cords ay dahan-dahan na ring pinapatay ng ALS. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang unan habang ang kanyang katawan ay tila ba nagiging isang matigas na bato. Sa kabilang dulo ng silid, si Sagravia ay nakatitig pa rin sa loob ng walang lamang vault. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang litrato ni Serevina na naiwan sa sahig. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kasakiman ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Napagtanto niya na sa kanyang paghahangad ng yaman at ng perpektong apo na wala sa kanya ang lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang yaman, at ang tanging manugang na marunong mag-alaga sa kanya ng tapat. Ang kanyang sariling kasakiman ang nagbukas ng pinto para sa isang magnanakaw. Habang nangyayari ang trahedya sa mansyon ng mga De La Vega,
Si Serevina ay nasa kanyang bagong opisina. Isang puting sobre ang dumating para sa kanya mula sa medical board. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng aking bagong klinika ay tila ba isang mabilis na ritmo ng paghuhugas, isang paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa labas ng aking gate, sa gitna ng hagupit ng bagyo, nakaluhod ang isang babaeng dati ay tinitingala ko ng may takot at respeto. Si Sagravia de la Vega, ang reyna ng kanyang sariling kaharian, ay ngayon ay tila ba isang basang sisiw na humihingi ng mumo ng awa. Serevina, pakiusap, buksan mo ang gate. Ang anak ko? Si Miguelito. Hindi na siya makahinga ng maayos. Ang sigaw ni Sagravia ay basag, humahalo sa ingay ng kulog na gumuguhit sa langit. Wala na kaming ibang matutuluyan. Ninakawan kami ni Silmara. Wala kaming pambayad sa pribadong ospital. Nakatayo ako sa likod ng salaming pinto ng aking klinika. Katabi ko si Santino. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa labas. Hawak ko ang aking stethoscope sa aking leeg. Isang simbolo ng aking propesyon. Ngunit sa sandaling ito, tila ba ito ay isang mabigat na tanikala. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Serevina. Mahinahong sabi ni Santino. Hindi mo na sila responsibilidad. Ang batas at ang tadhana na ang naniningil sa kanila. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas sa veranda. Sapat lang para makita ako ni Sagravia sa ilalim ng malamig na liwanag ng street lamp. Nang makita niya ako, lalong lumakas ang kanyang paghikbi. Hiya, alam kong nagkamali kami. Alam kong marami kaming kasalanan sa'yo. Patuloy ni Sagravia, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas ng gate. Pero isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Noong mamatay ang tatay mo, kami ang sumagot sa lahat. Kami ang nagpaaral sa'yo para maging doktor. Huwag mo kaming pabayaan sa gitna ng kalsada. Ang salitang utang na loob ay tila ba isang matalim na karayom na tumusok sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng sakit, kundi ng isang matinding galit na matagal ko nang itinatago. Inilabas ko ang isang lumang folder mula sa aking bag. Ang folder na ibinigay sa akin ni Santino kaninang hapon. Utang na loob, ma. Tanong ko, ang aking boses ay malamig at hindi natitinag ng ulan. Alam niyo ba kung ano ang laman ng folder na ito? Ito ang mga medical records ng tatay ko mula sa ospital niyo. 10 taon na ang nakalilipas. Pinag-aralan ko itong mabuti kasama ang aking mga kasamahan. Natigilan si Sagravia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang tatay ko ay namatay hindi dahil sa malalang sakit. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ko ay tila ba isang hatol ng kamatayan. Namatay siya dahil sadyang pinatigil niyo ang kanyang gamot para makakuha kayo ng malaking insurance claim sa ilalim ng pangalan niya. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit niyo ang buhay ng tatay ko para yumaman at ginamit niyo ang pasasalamat ko para gawin akong alipin sa loob ng 10 taon. Isang malakas na kulog ang sumunod sa aking mga salita. Napaupo si Sagravia sa putikan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang katotohanang matagal niyang itinago ay sa wakas ay nabulgar na. Ngayon, ma, sabihin niyo sa akin, sino ang may utang sa ating dalawa? Tanong ko, habang dahan-dahan akong bumababa sa hagdan ng veranda, bitbit ang isang itim na payong. Lumapit ako sa gate at tiningnan ang loob ng lumang sasakyan na nakaparada sa gilid. Doon, nakita ko si Miguelito. Nakaupo siya sa wheelchair sa loob ng sasakyan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, tila ba nakatingin sa kawalan. Nakita niya ako at nakita ko ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungal ng sakit. Serevina, please, ang anak ko. Pagsamo ni Sagravia,
habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking suot na damit. Kahit huwag na ako, iligtas mo lang si Mikilito. Kahit sa charity ward na lang siya, pakiusap. Tinitigan ko silang dalawa. Sa loob ng 10 taon, nangarap ako na sana ay makita ko silang nagdurusa. Ngunit ngayong nasa harap ko na sila, ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pagkapagod. Hindi paghihiganti ang kailangan ko para gumaling ang aking puso, kundi ang tuluyang pagputol sa lahat ng ugnayan sa kanila. Hindi ko kayo pababayaan sa gitna ng kalsada dahil hindi ako katulad ninyo. Sabi ko ng may awtoridad. Tinawagan ko na ang City Social Welfare at ang pampublikong ospital. Susunduin nila kayo rito sa loob ng ilang minuto. Doon kayo dadalhin sa lugar kung saan nararapat ang mga taong wala ng pera at wala ng dangal. Pero si Revina, asawa mo pa rin siya. Sigaw ni Sagravia, sinusubukang gamitin ang huling card ng tradisyon. Tungkulin mo sa harap ng Diyos na alagaan siya hanggang sa huli. Ang tungkulin ko sa harap ng Diyos ay tapos na noong araw na pinili niyong patayin ang tatay ko at ang aking pagkatao. Sagot ko. Huwag niyo nang gagamitin ang pangalan ng Diyos sa harap ko sa gravia. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo ngayon at sabihing, bayad na ako sa lahat. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng aking opisina. Banayad na humahalik sa mga dokumentong nakapatong sa aking mesa. Sa loob ng 2 taon, ang silid na ito ang naging saksi sa aking pagbabago. Mula sa pagiging isang sirang manika na kontrolado ng utang na loob, tungo sa pagiging isang babaeng buo, matatag at malaya. Doktora Serevina, handa na po ang mga pasyente sa klinik. Malambing na boses ni Soriel ang pumukaw sa aking pagmumuni-muni. Tumingin ako sa kanya at tumango. Si Soriel ang nanatili sa tabi ko, ang kapatid na pinili ko sa gitna ng unos ng aking buhay. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng maingay at masayang paligid ng Charity Medical Center. Ang bawat pasyenteng narito ay hindi na nag-aalala sa malaking bayarin. Ito ang pangarap ko noon. Isang lugar kung saan ang buhay ay hindi nasusukat sa laki ng perang nasa bulsa. Nagtungo ako sa labas kung saan naghihintay ang sasakyan para sa akin. Ngunit bago ako makasakay, isang pamilyar na anino ang humarang sa aking landas. Si Santino. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng kape at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng paghanga na hindi nagbago sa loob ng mahabang panahon. Magandang umaga, doktora. Bati niya habang inaabot ang kape sa akin. Handa ka na ba para sa huling pagdinig ngayong araw? Ito na ang araw na tuluyan nating mapapasara ang kaso ng pagsangla sa iyong klinika. Tinanggap ko ang kape at ngumiti. Handa na ako, Santino, at salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Hindi ako ang dahilan, si Revina. Sagot niya, habang dahan-dahang hinahawakan ng aking kamay. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagdesisyong lumaya. Ang kailangan mo lang ay isang taong maniniwala sa iyo at laging maniniwala sa iyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lumang hospital ID na nakatago sa loob ng kanyang pitaka noong nakaraang taon. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Si Santino ang batang lalaki na iniligtas ko noon sa operating room. Ang kapatid niya na naging dahilan kung bakit siya naging abogado. Ang pagmamahal niya ay hindi nagsimula sa aking pagiging matagumpay. Nagsimula ito sa aking pagiging mapagmalasakit sa gitna ng sakit. Sumakay kami sa sasakyan at nagtungo sa korte. Sa loob ng courtroom, nakita ko ang isang pamilyar na eksena. Si Mikilito, na ngayon ay nakaupo na lamang sa wheelchair, ay tila ba isang tuyot na puno. Ang kanyang katawan ay halos hindi na gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Si Sagravia naman, na nakasuot na ng simpleng damit ng isang ordinaryong matanda, ay tila ba nawalan na ng anumang bakas ng kanyang dating kayabangan. Hindi ko sila kinamuhian. Sa harap ng hukom, nagbigay ako ng maikling pahayag.
Hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa hustisya. Nang mabasa ng hukom ang pinal na desisyon, ang pagbabalik ng lahat ng aking karapatan sa ari-arian at ang pagkumpiska sa mga pekeng dokumento ni Miguelito, ay wala akong naramdamang matinding tuwa. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Paglabas namin ng korte, nakita ko si Selmara. Nakaupo siya sa bench kasama ang lalaking kasama niya noong araw na harangin siya sa airport. Ang lalaking iyon ay ang orihinal na may-ari ng De La Vega Foundation, ang tunay na mastermind sa likod ng paglustay ng pondo na ginamit ni Sagravia para sa kanyang mga bisyo. Ang lahat ng kasakiman ay bumalik sa kanila tulad ng isang bumerang. Nang makalabas kami ni Santino, ang sikat ng araw ay tumama sa signboard ng aking klinika sa kabilang kalsada. "Si Revina," tawag ni Santino. "Tumingin ka." Sa harap ng klinika, isang grupo ng mga dating pasyente ang naghihintay, may dalang mga bulaklak. Nakangiti sila, masaya, at buhay. Ang bawat isa sa kanila ay patunay na ang paghihirap ko ay hindi nagwakas sa kawalan, kundi sa pag-asa. Napaluha ako. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Sa wakas, ang babaeng dati ay nakakulong sa utang na loob ay malaya na. "Santino," bulong ko, "tapos na ang utang na loob. Ngayon, ang sisimulan natin ay utang na pagmamahal." Ngumiti siya at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Handa na akong bayaran ang pagmamahal na yan habang buhay. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naglakad kami patungo sa klinika. Ang bawat hakbang ko ay simbolo ng isang bagong buhay. Ang mga De La Vega ay bahagi na lamang ng isang masakit, ngunit mahalagang kabanata na kailangan kong basahin para matutunan ang halaga ng sariling pagkatao. Ang bagong araw ay sumikat, at sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang mag-alala kung sino ang magdidilim ng aking paligid, dahil ang araw na ito ay akin. Ang bukas ay akin, at ang aking puso sa wakas ay akin na rin.